Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Daniela, tubong Samar. Simula nang mamatay ang aking ina, ay nagbago na ang buhay ko. Ang dating payapa at masaya ay naging isang pinakamasalimuot na yugto ng aking buhay. Magmula nang magsama ang aking ama at isang babaeng taga-ibang baryo, Miss Aya, ay doon na nag-umpisa ang kalbaryo ng buhay ko. Sa harap ng ibang tao, mabait si Nanay Letty. Pero pagdating sa bahay, para siyang halimaw na kayang manakmal anumang sandali. Ano na naman yung itsura mo, Daniela? Parang hindi marunong maglinis? Sigaw niya habang binabato ako ng basahan. Madalas, kahit konting pagkakamali lang, sinasampal niya na agad ako. Si Itay naman, hindi ako ipinagtatanggol. Minsan nga, siya pa ang sumusunod sa galit ni Nanay Letty. Kapag naman umiinom siya ng alak, Miss Aya, binubugbog niya ako. Walang araw na hindi ako umiiyak at walang pasa sa katawan. Ginawa na nila akong punching bag. May isang lugar lang akong pinupuntahan para makalayo palagi sa kamay ng mga halimaw kong pamilya. Iyon ay sa likod ng bahay namin. May malaking punong balete roon. Matanda na ito, malaki at malilim. Doon ako madalas umuupo at umiiyak habang naglalabas ng hinanakit. Bakit ako ganito? Bakit ganito ang buhay ko? Tanong ko sa sarili ko habang umiiyak. Ang hindi ko alam, may nakikinig pala sa akin. Isang nilalang, hindi tao. Isa siyang engkanto. Tahimik lang siyang nanonood sa akin. Mula sa anino ng puno ng balete. Mahaba ang buhok. Maputi ang balat. Maganda ang muka. Pero may kakaiba sa kanyang mga mata. Malungkot. Araw-araw kasi naroroon ako. Umiiyak. Nagsusumbong sa hangin. Pero palagi akong may nararamdamang malamig na hangin sa paligid. Akala ko'y normal lang. Pero minsan, parang may humahaplos sa buhok ko. May tinig na bulong na parang sinasabing, "Huwag kang matakot." Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang yon. Pero sa puso ko, parang may nagmamalasakit. Hanggang sa isang gabi, hindi na ako nakatiis. Lumabas ako ng bahay kahit gabi na. Tumakbo ako sa puno ng balete. Masakit ang pisngi ko. Sinampal ako ni Nanay Letty dahil nabasag ko raw ang tasa niya. Gusto ko na pong umalis. Kahit saan. Kahit sa ibang mundo. Ayoko na dito. Paghihimot ko habang nakaupo sa paanan ng puno. Tahimik lang ang paligid. Hanggang sa naramdaman kong may malamig na kamay ang humaplos sa likod ko. Hindi ako nakatakbo. Hindi ako natakot. Sa halip, parang nawala ang takot at lungkot ko. Paglingon ko, may nakita akong liwanag. At sa gitna ng liwanag, isang nilalang na lalaki ang nakatayo roon. Ayokong makita kang nasasaktan. Sabi niya sa isang tinig na parang hangin lang. Nanlaki ang mga mata ko. Ha? Sino ka? Isa akong tagabantay ng punong ito. Matagal na kitang pinagmamasdan, Daniela. Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako. Pero hindi kita pwedeng dalhin sa mundo ko. Mapanganib iyon para sa tulad mong tao. Pero hindi ko na kayang tiisin ang hirap na pinagdadaanan mo sa kamay ng mga taong itinuturing mong pamilya. Napalunok ako sa mga sinabi niya. Pwede mo ba akong tulungan? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Pero nakita ko ang pighati sa mukha niya. At sa sandaling iyon, alam kong may mangyayari. At doon nga nagsimula ang lahat.
Simula ng gabing nakausap ko siya, hindi na nawala sa isip ko ang kanyang tinig. Hindi ko alam ang pangalan niya. Hindi ko rin alam kung totoong nakita ko ba talaga siya. Pero gabi-gabi, bumabalik ako sa puno ng balete. Minsan, hindi siya nagpapakita, pero alam kong naroroon siya. Nararamdaman ko, parang may nagbabantay sa akin. Hanggang sa isang hapon, habang nakaupo ako sa ugat ng puno, narinig ko ulit ang tinig niya. Daniela. Napalingon ako. Nakatayo siya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maputi ang suot niya. Mahaba ang kulay puting buhok. At ang mga mata niya'y parang kalangitan. Malalim at puno ng lungkot. Bakit ka laging malungkot? Tanong niya sa akin. Dahil ako na lang lagi ang may kasalanan sa bahay. Kahit hindi ko naman talaga kasalanan. Sagot ko habang pinipigil ang luha ko. Lumapit siya sa akin. Dahan-dahan. Para siyang hindi lumalakad sa lupa. Para siyang hangin. Kung ako lang ang masusunod, kukunin na kita. Ilalayo sa mga taong nananakit sa'yo. Pero hindi pwede. Bawal sa tulad mong tao ang tumira sa mundo namin. Napatingin ako sa kanya. Bakit naman? Kapag ang tao ay dinala sa aming mundo, hindi na siya magiging buo. Unti-unti siyang mawawala. Ang alaala niya, ang pagkatao niya, magiging anino na lang. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Pero, mahalaga ba ako sa'yo? Hindi siya sumagot. Lumuhod siya sa harapan ko at hinawakan ng kamay ko. Malamig, pero hindi nakakatakot. Parang yakap ng ulap ang mga kamay niya. Gusto ko kita, Daniela. Simula pa noon. Bawat luha mo, nararamdaman ko. Bawat sigaw mo, pinapakinggan ko. Hindi ko alam ang isasagot. Wala pa kasing tao ang nagsabi sa akin ng mga ganong bagay. Hindi ako sanay. Pero ang puso ko, tumibok ng malakas. Teka, ano bang pangalan mo? Mahinang tanong ko. Ako si Lucerio. Mula noon, gabi-gabi na kaming nagkikita sa may puno ng balete. Nagsasalita kami ng tahimik, ng marahan. Minsan, wala kaming sinasabi. Pero sapat na ang presensya naming dalawa para mapawi ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib. Sa bawat araw na lumipas, lalong lumalalim ang nararamdaman ko para kay Lucerio. Hindi man ako makasigaw ng mahal kita, alam kong nararamdaman niya. Hanggang sa isang gabi, muli na naman akong umiiyak at nagsusumbong dahil sa ginawa ng pamilya ko. Hindi ko na kayang makita kang nasasaktan. Sa susunod na araw, magbabago na ang lahat. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko sila mapapatawad sa ginagawa nila sa'yo. Pero hindi ko rin kayang dalhin ka sa mundo ko. Kaya ako na ang lalaban para sa'yo. Ako ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Napatayo ako at biglang kinabahan. Lucerio, ayokong may masaktan ha. Tumingin siya sa akin. Malungkot. Hindi ko sila papatayin. Pero mararamdaman nilang sakit na ipinaranas nila sa'yo. Napaluha na naman ako sa sinabi niya. Nang mga sandaling iyon kasi, putok na ang labi ko, duguan ang kilay ko, at may mga pasa ang buong katawan ko. Binugbog na naman ako ng madrasta ko. Dahil lang hindi ko siya naipagluto ng paborito niyang pagkain. Paano ba naman kasi? San ko hahagilapin ang paborito niya? Gayong wala siyang ibinibigay na perang pambili. Habang umiiyak ako,
ay naramdaman ko ang pagyakap ni Loserio. Mahigpit. Sa unang pagkakataon, nakayakap ako sa isang nilalang na hindi ko lubos nakilala. Pero higit pa sa lahat, siya lang ang nakaramdam ng tunay kong lungkot. Lumipas ang ilang araw. Mula nang aminin sa akin ni Loserio ang pagmamahal niya. Bawat gabi, pumupunta pa rin ako sa ilalim ng puno ng balete. Doon lang ako nakakatakas. Doon lang ako nagiging Daniela. Hindi ang alipin sa loob ng aming bahay. Pero isang gabi, narinig ko ang usapan ni na Itay at Nanay Letty habang naglalaba ako sa kusina. Magkano raw ang alok niya? Tanong ni Itay. 20,000 kung papayag si Daniela na magsilbi raw sa bahay nila bilang tagalaba. O kahit anong gustong ipagawa ng matandang yun. Abay syempre, kasama na doon ang ikama siya at kailangang paligayahin niyang matanda. Sagot ni Nanay Letty habang nakangising parang aso. Aba, ayos yun. Para saan pat naging babae siya kung hindi naman natin mapapakinabangan? Sabay tawa ng malakas ni Itay. Nanlaki ang mga mata ko. Naramdaman kong nanlalamig ang buo kong katawan. Ibebenta nila ako sa isang matandang lalaki. Dahan-dahan akong umatras. Ayoko nang marinig pa ang mga susunod nilang usapan. Pero naulinigan ako ni Nanay Letty. Hoy! Nakikinig ka no? Galit na sigaw niya nang makita niya ako. Hindi ako papayag na ibebenta niyo ako dun sa matandang sinasabi niyo. Sigaw ko pabalik sa kanya. Hindi ako hayop na basta-basta niyo na lang ibenta para mapakinabangan. Nilapitan ako ni Itay. Mabilis. Hindi pa man ako nakakatakbo, nasampal niya na ako ng malakas. Parang natanggal ang pisngi ko sa lakas. Nahulog ako sa sahig. Anong karapatan mong tumanggi? Sa amin ka nakatira. Sa amin ka kumakain. Bulyaw niya. Si Nanay Letty naman, bigla ring lumapit. Hinawakan ang buhok ko at sa bunot na hinila ko paakyat. Matigas ka na ngayon ah. Matuto ka ring sumunod. Binugbog nila ako. Hindi ko na alam kung ilan ang suntok at tadyak na natamo ko. Nilalatigo ako ni Itay ng sinturon habang si Nanay Letty ay sinasampal ako ng paulit-ulit. Ang mga kapitbahay namin ay parang mga dagang tsismosang nagkanya-kanyang dungaw sa kani-kanilang bintana. Wala ang ni isang lumapit, ni isang tumulong ay wala. Kilala kasi si Itay sa aming baryo na palabarkada sa sabungan, palainom at basagulero. Wala raw silbi ang sino mang babangga sa kanya. Pagkatapos nila akong saktan, iniwan nila akong nakahandusay sa sahig, umiiyak, nanginginig at duguan ang labi. Gabi na nang lumabas ako. Kahit masakit ang katawan ko, hinila ko ang sarili papunta sa puno ng balete. Tumakbo ako kahit sugatan ng paa. Dahil sa pagkakatama ng bakal ng sinturon ng aking ama. Pagkarating ko sa puno, napahagulgol na lang ako. Loserio, Loserio, naririnig mo ba ako? Loserio. Pero walang sumasagot sa akin. Tahimik ang paligid. Kahit na alam kong naroroon siya. Lumuhod ako sa lupa. Yumakap ako sa katawan ng puno. Minubugbog na naman nila ako. Ibebenta nila ako sa matanda. Ayoko na, Loserio. Hindi ko na kaya. Ayoko nang bumalik sa bahay. Hindi ko alam kung ilang minuto akong umiiyak hanggang sa lumamig ang hangin sa paligid ko. Dahan-dahang sumulpot si Loserio mula sa anino. Niyakap niya ako. Mahigpit. Wala siyang sinabi. Pero ramdam ko ang galit sa kanyang dibdib.
Nang gabing iyon nga, ay nakatulog ako mismo sa paanan ng puno. Maliwanag ng paligid nang magising ako. Tahimik, para bang puno ng kapayapaan. Dahan-dahan akong bumangon. Marahang naglakad pabalik sa loob ng aming bahay. Sakto namang walang tao sa loob at nahihinuha kong nasa labas na naman ang mga ito at nagbibisyo. Nang araw na iyon ay katakatakang nakapagpahinga ako. Gabi na nang umuwi ang mag-asawa. Lango pa sa alak ang dalawa. Kinabukasan, biglang nilagnat ang aking ama. Akala ng madrasta ko ay simpleng trangkaso lang. Pero habang tumatagal, hindi na siya makatayo, hindi na siya makakain. Naninikip ang dibdib niya at nangingitim ang mga kuko. Dinala siya sa manggagamot sa kabilang baryo. Ngunit wala raw nakikitang dahilan. Pinainom na siya ng maraming gamot. Pero tila ba walang epekto ang mga ito. Hanggang sa napagpasyahan nila na magtungo na kay Aling Marta, ang kilalang albularya sa aming baryo. Pinatungan ng dahon ang ulo ni Itay. Tinapala ng langis, binugahan ng usok. Pero wala pa ring nangyayari. Samantalang si Nanay Leti naman, nagsimula na ring makakita ng kung ano-ano. Minsan sumisigaw siya sa kalagitnaan ng gabi. Sinasabing may nakikita raw siyang babae. Sunog ang muka at nakakapangilabot ang itsura. Takot na takot siya. Nagtatatakbo sa labas kahit gabi na. Minsan, umiihi sa sulok habang umiiyak. Sinasabi nitong may bata umano sa ilalim ng higaan nila at nakatingin sa kanya. Kahit si Itay, kahit may sakit, natatakot na rin sa inaasta ng madrasta ko. Walang makalapit sa kanya. Wala ring gustong tumulong. Bagkus ay nagkalat pa ang usap-usapan sa aming baryo. May multo raw sa bahay nila. O baka naman nababaliw na si Leti. Ayan kasi, karma na nila yon. Palagi kasi nilang sinasaktan ng kaawa-awang si Daniela. Buti nga sa kanila. Minsang narinig kong wika ng matandang si Manang Bising. Hindi na lamang ako kumikibo o umaalma sa mga pinagsasasabi nila. Alam ko kasi ang totoo. Si Loserio ang dahilan. Hindi siya nananakit ng walang dahilan. Pero ngayong ginawa nila sa akin yon, hindi na siya nagtimpi pa. Makaraan ng ilang linggo, muli ko siyang kinausap. Loserio, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Pinaparusahan mo sila, hindi ba? Tinignan niya ako. Malungkot ang kanyang mga mata. Pero hindi siya nagsisisi. Hindi ako pumapatay. Pero ipinaparamdam ko lang ang sakit na paulit-ulit nilang ibinibigay sa iyo, Daniela. Hindi ko na kayang makita kang umiiyak pa ulit. Hindi ako nakapagsalita. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Niyakap niya naman ako. Hindi pa ito tapos. Hanggat hindi sila humihingi ng tawad, mananatili sa kanilang kaparusahan. Pero tandaan mo, ikaw lang ang pwedeng magpahinto nito. Hindi ako gagalaw kung ayaw mo. Nang mga sumunod na araw, napansin ko ang pagbabago kina Itay at Nanay Leti. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Pagkawala ng gana ni Itay sa pagkain, pagkatulala ni Nanay Leti, mga malamig na titig, at mga gabing hindi sila makatulog. Isang umaga, habang naglalampaso ako sa sahig, narinig ko ang malakas na sigaw ni Nanay Leti mula sa loob ng silid nila. Daniela! May tao sa kisame! Nakatingin siya sa akin! Tulungan mo ko, Daniela! Sasaktan niya ako! Dali-dali akong tumakbo papunta sa kanya. Nakasubsob siya sa sahig, tinatakpan ng ulo habang umiiyak. Nay Leti,
Wala naman hong tao sa kisame. Wala pong kahit na ano. Hindi mo lang siya nakikita. Nakangisi siya. Pulang-pula ang mga mata niya. Nakakatakot, Daniela. Tinignan ko ang paligid. Pero totoo ngang wala ni isang anino sa loob ng silid nila. Pagkababa ko ng tingin sa kanya, napansin kong nanginginig na ang mga kamay niya. Pawis na pawis siya at tila natutuyuan na ng laway sa takot. Noon pa lang ako muling nakaramdam ng awa. Pero mas nangingibabaw pa rin ang inis ko sa kanya. Ilang taon din niya akong sinasabunutan, ginugutom at inaalipusta sa harap ng mga kapitbahay namin. Samantala, si Itay naman, na dating kilalang siga sa baryo, ay hindi na halos makabangon mula sa banig. Isang gabi nga, narinig kong sumigaw ang aking ama't humihingi ng tulong. Hindi raw siya makahinga. Sumisikip ang dibdib niya. Dali-dali akong sumilip sa kanyang kwarto. Naroon siya. Nakadapa sa sahig. Namumula ang muka. Humihingal. Nanginginig ang mga kamay. Hindi niya nga magawang huminga ng maayos. Ano pong nararamdaman mo, Tay? Nag-aalalang kunwaring tanong ko kahit ayoko pa ring lumapit. Parang may mabigat. May nakaupo sa dibdib ko. Parang mamamatay na ako, anak. At sa unang pagkakataon, simula nang mamayapa ang aking ina, muli niya akong tinawag na anak. Bahagyang lumambot ang puso ko sa narinig ko. Kay tagal ko nang inasam na muli niyang tawaging anak niya. Gusto mo po bang tawagin ko si Aling Berta? Alok ko, ang matandang manggagamot sa kanto, ang tinutukoy ko, Miss Aya. Tumango lang siya habang pawis na pawis at nangingisay. Pinuntahan ko nga si Aling Berta. Sinuri niya ang aking ama. Hinawakan niya ang pulso, pinadaanan sa usok ng insenso, at sinabuyan ng langis. Pagkatapos ng ritual, tahimik si Aling Berta na tumingin sa akin. Hindi normal to, iha. May ibang gumagalaw sa paligid ninyo. Engkanto po ba? Malakas ang kutob ko. Hindi siya basta engkanto. Galit siya at may pinoprotektahan. Bigla akong napatingin sa labas ng bintana, sa direksyon kung saan matatanaw ang puno ng balete. Humingi ng paumanhin si Aling Berta at sinabing hindi niya kayang gamutin ang aking ama. Maghanap na lang daw kami ng ibang manggagamot. Kinabukasan, habang naglalaba ako sa may poso, bigla na lang lumabas mula sa bahay si Nanay Letty. Wala siyang suot na tsinelas at mukha siyang bruha sa itsura niya. Umalis kayo! Lahat kayo! Huwag niyong pagkaalaman ang anak ko! Sigaw niya. Nay Letty, ano pong sinasabi niyo? Wala kang alam. Huwag kang magmalinis. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Bigla niyang hinampas ang tabo sa balde at itinapon ng tubig sa direksyon ko. Ay nako, nababaliw na talaga siya. Bulong ng kapitbahay naming si Aling Lorna. Naroon siya sa kabilang bakod at nakasilip. Dati pa naman siyang baliw. Pero ngayon, mukhang mas lumala pa. Sagot ni Mang Cesar na nakiusyoso rin. Ay baka kinulam. O baka nakarma na. Huling narinig kong usapan nila habang papasok ako ng bahay at inaawat si Nanay Letty. Hindi, huwag mo kong hawakan. Ang rumi ng kamay mo. Aniya pa at muling tumakbo sa loob ng bahay. Tuwing sasapit nga ang gabi, hindi na kami makatulog ng maayos. Si Itay ay palaging umuungol sa sakit na nararamdaman niya. Samantalang si Nanay Letty ay umiiyak at nagsisisigaw. Ayan na naman siya! Daniela! Nakangisi na naman siya! May hawak siyang patalim! Tulungan mo ko! Nay Letty, wala pong tao! Tumigil na po kayo!
Halos pasigaw ko nang sagutin siya. Napagod na ako. Nawala na ang takot ko. Napalitan na ng inis, ng pagod, ng awa para sa sarili ko. Daniela, anak, tulungan mo ko. Tawag naman ni Itay na halos hindi na makapagsalita. Hindi ko alam kung sino ang uunahin ko sa kanilang dalawa. Ang madrasta kong nababaliw na o ang aking ama na naghihirap sa higaan. Pakiramdam ko nga, mas doble pa ang naging pasakit nila sa akin ngayon. Ako pa rin naman kasi ang nag-aalaga sa kanilang dalawa. Pikit matang tinalikuran ko sila. Tumakbo ako palabas ng bahay at nagtungo muli sa likod kung nasaan ang puno ng balete. Doon, muli kong tinakasan ng realidad. Alam kong gusto lang akong tulungan at ipaghigante. Nelo seryo. Pero pakiramdam ko, tila ba mas naging malala pa ang sitwasyon na kinaroroonan ko. Hindi ko alam kung papaano ko sila mapapatawad o papaano ko mapapahinto ang pasakit nilang iyon. Sa tuwing nakikita ko kasi sila, mas lalong umuusbong o lumalago ang galit na nararamdaman ko. Saglit akong nagpalipas ng oras sa may puno ng balete. Pinahupa ko muna ang nararamdaman ko bago ko muling bumalik sa loob ng bahay. Umaasang kalmado ng lahat pero nagkamali ako. Pagkapasok ko pa lang sa pinto, narinig ko na naman ang sigaw ni Nanay Letty. Sa pagkakataong iyon, nasa loob na yon ang silid tulugan ng aking ama. Ikaw! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to! Dapat ka nang mawala sa mundong to! Papatayin kita! Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. At sa hindi ko malamang dahilan, kusa na lang gumalaw ang mga paa ko, patakbo sa silid na kinaroroonan ng aking ama. Doon nga, naabutan kong inaambahan ng saksak ni Nanay Letty, ang aking ama. Hawak-hawak ng babae ang gunting, habang si Itay naman, halos atakihin na sa puso sa higaan. Hindi kasi siya makagalaw, at kung hindi naging maaga pang kilos ko, siguradong mapapatay siya ng bruha niyang asawa. Agad kong hinawi si Nanay Letty at itinulak palayo sa aking ama. Huwag! Anong ginagawa mo, Nay? Bakit mo papatayin si Itay? Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Bulyaw ko sa kanya. Saglit siyang natigilan. Para bang bigla siyang bumalik sa ulirat niya. Nanginginig ang mga kamay na binitawan ng hawak niyang gunting. Nanlalaki ang mga mata niya at hindi makapaniwala kung ano ang gagawin niya. Hindi! Engkanto! Engkanto ang nakita ko kaninang nakahiga dyan! Hindi ang iyong ama! Masamang nilalang siya! Papatayin niya kami! Kaya dapat maunahan ko siya bago pa man niya magawang isa sa atin ang mapatay. Bulalas niya at agarang lumabas ng silid. Hindi ko naman magawang iwan ng aking ama para sana'y sundan si Nanay Letty. Tay, ayos lang po ba kayo? Tanong ko habang pinupunasan ng mga luha niyang nangingilid sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, naramdaman kong marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Mahigpit pero hindi masakit. Yung bang hawak ng isang ama sa kanyang anak na nangungulila siya. Napatingin ako sa mga mata niya. Sa pagkakataong iyon, tuluyan na talaga siyang umiyak habang pinipilit ibuka ang kanyang bibig. Patawad! Naghihingalo niyang wika. Nanlaki ang mga mata ko. Ngayon lang siya humingi ng tawad sa akin. Ngayon ka lang hihingi ng tawad sa akin. Ilang taon niyo akong pinabayaan. Sinaktan, ibebenta, tapos patawad lang. Sambit ko habang pinipigilan ang sariling huwag maiyak sa harap niya. Nakikita kong sobrang payat niya na. Maraming galos at sugat sa katawan. Ang dating matipuno at maangas kong ama, ngayon ay tila naging isang lantang gulay na marupok, mahina at wasak. Hindi siya ganoon. Hindi siya ang dating ama na kilala ko.
Noong panahong magkasama pa sila ng aking tunay na ina, napakabait niya. Tila isang among tupang sunod-sunuran. Sa amo niya, masaya at maayos ang pamumuhay namin. Pero magmula nang makilala niya si Letty, doon nagsimula ang biglang pagbabago niya. Dinaig niya pa ang isang mabangis na hayop na nakawala sa hawla. Nang gabing yun, hindi ko siya iniwan sa silid niya. Binantayan ko siyang maigi. Sa takot na baka mapatay talaga siya ng asawa niya. Hindi ko na tinangkang hanapin kung saan nagtungo ang bruha. Wala na akong pakialam sa kanya. Ang mahalaga sa akin ay nasa maayos na kalagayan ng aking ama. Sa kabila kasi ng lahat, alam kong ama ko pa rin siya. Habang nakaupo ako sa isang sulok ng silid, ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nang magising ako, ay nasa harap ko na si Lucerio. Nag-iba na ang buong paligid ko. Wala na ako sa silid ng aking ama, kundi nasa isang lugar na maihahalin tulad ko sa isang paraiso. Daniela, tawag ni Lucerio habang iniaabot sa akin ang kamay niya. Walang pagdadalawang isip ko naman yung tinanggap at inalalayan niya akong tumayo mula sa pagkakaupo. Naglakad kami sa isang lugar na hindi ko alam kung saan o kung ano ang tawag roon. Pero ramdam ko ang kapayapaan at katahimikan. Sa kabila nun, dala ko pa rin sa dibdib ko ang mga isipin at pasakit na ginawa ng aking ama't bruha niyang asawa. Lucerio, nagawa mo ng sinabi mong parusa. Mahina akong sambit. Hindi pa sapat yun. Tugon niya. Pero, nahihirapan na sila. Nahihirapan na din ako. Nahihirapan ba sila nung nahihirapan ka? Naaawa ba sila sa'yo noon? Nang gabi-gabi kang umiiyak dito, matapos kanilang saktan at pagbuhatan ng kamay. Napayuko ako. Hindi ko alam kung ano nang sasabihin ko. Daniela, hindi basta-basta ibinibigay ang kapatawaran. Lalo na kung nakikita mong hindi naman sila nagbabago. Dagdag niya pa. Gusto kong maawa. Ang totoo, naaawa na ako sa kalagayan ng ama ko. Pero galit pa rin ako. Tama lang na magalit ka. Pero tandaan mo, ikaw ang may kapangyarihan. Kapag handa ka ng magpatawad, sabihin mo lang, hindi ako ang magtatapos sa sakit nila, kundi ikaw. Huminga ako ng malalim. Lucerio, kung sakaling patawarin ko sila, mawawala na rin ba ako sa'yo? Hindi kita kailangang dalhin sa mundo ko para mahalin ka. Hindi ko kailangang angkinin ka, Daniela. Kung ganun, nasan tayo ngayon? Hindi ba ito ang mundo nyo? Nasa panaginip ka. Dito, malaya kitang makakausap. Malaya nating magagawa ang gusto nating dalawa. Tumingin ako sa kanya, tingin na may pagpapasalamat dahil dumating siya sa buhay ko at hindi ko na naramdamang nag-iisa lang ako. Kinabukasan, habang bumibili ako ng gamot sa tindahan na ipapangtapal sa mga sugat ni Itay, ay narinig ko ang mga kapitbahay namin na nagkukumpulan sa labas. Si Letty, nakita raw nakikipag-usap sa pader. Ay, nagsusulat nga daw sa lupa gamit ng sariling dugo. Nako, nademonyo na yan. Diyos ko po. Si Nestor, puro sugat na. Parang nauupos na kandila. Hindi nyo ba alam? Ang bali-balita dati rito, may engkanto raw sa puno ng balete. Yung puno dun sa may likod ng bahay nila. Ay hindi ba palaging nandoon si Daniela at umiiyak matapos sakta ng dalawang yun? Naku, baka nga si Daniela ang tinutukoy ni Aling Berta na pinoprotektahan. Mabait kasi ang batang yan. Sigurado ako, yun na ang karma ng dalawa. Ilang beses ko na rin nakita si Daniela na umiiyak habang sinisigawan ng dalawang yun. Mga walang puso sa bata. Hinayaan ko na lamang ang usap-usapan ng mga kapitbahay namin. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, inasikaso ko agad si Itay. Pinakain at binihisan. Dinala ko siya sa may likod ng bahay para naman makalanghap siya ng sariwang hangin.
Ilang araw na rin kasi siyang nakakulong sa loob ng silid niya. Doon kasi kami noon madalas tumatambay nung nabubuhay pang aking inay. Habang sinusubuan ko siya ng mainit na lugaw, ay nakita kong pumatak na naman ang mga luha niya. Maging sa pagkain kasi, ay hirap na din siya. Saglit kong binitawan ang hawak kong mangkok para punasan ang mga luha niya. Anak, mahinang sabi niya, pilit at bakas ang hirap sa boses niya. Bakit po, tay? Patawaran mo ako. Gusto ko lang makatawid ng payapa. Nararamdaman kong hindi na magtatagal ang buhay ko. Tahimik akong napatitig sa kanya. Hindi ko na malayang lumuluha na pala ang mga mata ko. Sana sa susunod na buhay, ikaw pa rin ang anak ko para makabawi ako sa'yo. Patawarin mo ko. Hinawakan ko ang kamay ni Itay. Nanginig siya. Siguro sa hiya o sa awa sa sarili. Hindi ko alam. Sa totoo lang, ng mga sandaling iyon, kahit naaawa ako sa kalagayan nila, hindi ko mapigilang mapangiti minsan. Dahil sa wakas, nararanasan nila ang sakit na minsan na ibinuhos nila sa akin. Pero totoo pa rin, mas nangingibabaw ang lungkot sa puso ko. Ayoko makakita ng sino man na naghihirap kahit pa sila'y naging mapang-abuso sa akin. Sa kabila ng lahat, ako pa rin ang nag-aalaga kay Itay. Pinipilit kong pakainin siya ng lugaw. Pinupunasan ng bimpo ang pawis at pinapalitan ng basang kumot tuwing gabi. Hindi ko na halos nakikita si Nanay Letty. Lagi siyang nakakulong sa kwarto at kapag lumalabas man ay nagwawala o sumisigaw sa mga nilalang na siya lang ang nakakakita. Nang sandaling iyon, habang hawak ko ang kamay ng aking ama, ay doon ko napagtantong sapat na ang paghihirap niya. Narinig ko ng paghingi ng tawad na gusto kong marinig mula sa kanya, ang pagsisisi at sinseridad sa boses niya. Huwag ka nang magsalita, Tay. Huwag ka nang magsayang ng lakas. Iyon na lamang ang nasabi ko. Pero sa loob-loob ko, pinapatawad ko na siya. Naramdaman kong umihip ang malamig na hangin, na para bang narinig ni Loserio ang tahimik na pagpapatawad ko sa aking ama. Unti-unti, nakita kong lumuluwag ng paghinga ni Itay. Pero hindi pa rin siya tuluyang gumagaling. Kailangan niya pa ng sapat na araw para mabawi ang lakas na nawala sa kanya. Nang sumunod na araw, magaan na ang pakiramdam ko habang inaalagaan ko ang aking ama. Hindi na kasing bigat noong hindi ko pa siya napapatawad. Habang abala ko sa pag-aasikaso kay Itay, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa likod ng bahay. Sigaw iyon ng babae, si Nanay Letty. Nagwawala at naghuhurumintado siya sa harap mismo ng puno ng balete. Hinahamon niya ang kung sino mang mga nilalang na nakikita niya. Naglabasan na rin ang mga kapitbahay namin. Bakas sa mukha ng mga ito ang pangamba at takot dahil sa ginagawang kalapastanganan ni Nanay Letty. Halos tumalo ng puso ko palabas ng dibdib nang makita kong pinagtatagpas niya ang mga baging na nakasabit sa puno ng balete. Hindi ko na malayang may hawak pala siyang itak at galit na galit niyang sinugod ang puno. Nakita kong may mga naglalabasang kulay itim na usok mula sa sugat ng punong nagagawa niya. Kasabay nun, nakita ko si Loserio sa kabilang dako. Nakatanaw lang kay Nanay Letty. Kasama niya ang iba pang mga kauri niya. Ngunit baka sa mukha ng mga ito, ang galit at puot na nararamdaman nila. Hindi lang si Loserio ang nag-iisang engkanto na nakatira sa puno ng baleteng iyon. Maya-maya pa, narinig kong nagpintig ang tenga ko. Nag-init ang buong katawan ko. Para bang sinisilaban ako ng buhay. Kasunod nun, ay naramdaman ko ang malakas na pagbagsak ng katawan ko sa lupa.
Pero bago pa man tuluyang mawala ang paningin at pandinig ko, narinig ko ang nag-aalalang boses ng aking ama. Papalapit ito sa akin, habang ang bruhang si Nanay Leti naman, hindi pa rin matigil ang pagwawala at pag-aamok sa puno ng balete. Nang magising ako, nasa loob na ako ng silid tulugan ko. Ako naman ang inaalagaan ni Itay, kahit na hindi pa siya tuluyang gumagaling. Tahimik na ang paligid. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na wala ng malay. At doon na pag-alaman ko na isinugod sa mental hospital si Nanay Leti. Tuluyan na itong nawala ng bait. Matapos ang pangyayaring iyon, ay mas pinili na ako ng aking ama. Hindi niya na pinagtuunan pa ng pansin ang babae niya. Magmula rin noon, hindi na muling nagpakita sa akin si Lucerio. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa mundo nila. Pero malakas ang kutob ko. Malaki ang naging pinsala ng ginawa ni Nanay Leti sa puno ng balete. Kaya naman naisip ko na iyon siguro ang dahilan kung bakit hindi na nagpapakita sa akin si Lucerio. Hindi naman sumama ang loob ko. Sa kadahilan ng dahil sa kanya, muli kong nabawi ang loob ng aking ama. Bumalik ito sa dating pagkatao niya at ipinangako sa sariling aalagaan niya na akong mabuti at magiging masaya na ang pagsasama naming mag-ama. Kahit hindi na kami nagkikita ni Lucerio, ay nararamdaman ko pa rin ang presensya niya at alam kong binabantayan niya pa rin ako. Napapansin ko ring halos lahat ng taong nagsasalita sa akin ng hindi maganda ay nagkakasakit. Pero kapag humihingi sila ng tawad, kahit hindi ko man harapang patawarin sila, ay kusa na itong pinapagaling ng engkantong gabay ko.